Maliwanag na lahat ng Pangulo, mula EDSA 1 at EDSA 2, ang naghahangad na baguhin ang konstitusyon. Kay President Cory, mula parliamentary ay ginawa niyang presidential ang form of government. Ito ay upang baguhin ang government from authoritarian to democratic. Si President FVR, gusto naman daw ibalik from presidential to parliamentary dahil sa naging masyadong magulo at mahirap ang pagpapatupad ng projects sa presidential form of government. Si President Arroyo naman ay gustong magdagdag ng economic reforms at more empowerment of local governments, kaya iminungkahi niya ang charter change. Lahat sila ay naghahanap ng paraan para ang Pilipinas ay umunlad. Di maikakaila na kailangan natin ng pagbabago sa ating bansa. Kadalasan, bagong liderato ang hinahanap natin. Sa ating sarili, meron kaya tayong dapat baguhin din? Tunghayan natin ito. Part 1 ang ating final episode ng Ituwid Natin. Kasama po natin ngayon sina Dean Villanueva, Father Bel SVD, at Attorney C. Maraming issues po tayong itinuwid sa ating programa from the launch forum with Tito Boy Abunda. Pero ano po ba talaga ang objectives ng Ituwid Natin? Ang pangunahing objective natin sa pangarap ng Filipino movement ng Ituwid Natin ay mabigyan linaw o maituwid ang mga nakakalitong mga usaping tungkol sa estado ng ating bansa after EDSA 1 at EDSA 2. Nagkakaroon kasi tayo ng vicious cycle. Mula kay President Aquino, President Ramos, at hanggang ngayon kay President Arroyo. Balikan natin ang mga mahalagang issue na naituwid natin dito. People were congratulating us for a revolution that is bloodless. President Aquino, sa kanyang misyon, restore democracy, delivered yon. Si President Ramos, tumakbo yung gobyerno moving forward. The Philippines was acknowledged as a tiger economy. President Arroyo is going to deliver a country na much better in terms of infrastructure and economic foundations to her successor. Mga magagandang proyekto ang sinimula ng ating mga Pangulo. Ang extension of EDSA sa Rojas Boulevard. Napaka-importante. Dati ang traffic dyan, hindi lumulusot ng Rojas Boulevard. Kaya puno po ng South Super Highway, tapos they have to pass through Manila. Ano po ba ang main objective ng development ng Fort Bonifacio area? AFP modernization, the development of Subic and Clark. Kapagal Avenue, as an alternative route to Rojas Boulevard, lalo-lalo na ang volume ng traffic nung nagawa na yung coastal road going towards Cavite. The road paved for development of the airport to the pier areas. Yung kanyang yan, kung hindi ganawa, maniwala kayo, hindi magkakaroon ng MOA. Sinulan po ng batikos at aligasyon ng korupsyon ang mga naging programa ni na Presidente Aquino, Ramos at Arroyo. Maraming mahahalagang proyekto ang nauudlot at hindi natutuloy. Yung perang galing sa Marcos Well, hindi dumating lahat. Kakaunti ang nabibiring lupa na ipapamahagi sa mga magsasaka. Hindi kinover yung mga ibang dapat kinover, lalo na yung mga malalaking lupain. Humingi na ng emergency powers. Hindi pala tama yun. Nagkaroon tayo ng maraming mga kontrata at mga IPP na medyo onerous. Yung fertilizer scam, isa ho kayo sa naging imbestiga. Yung pambilin ibinigay sa congressman, mayor at governor. Inimbestigahan ng Commission on Audit. Merong hindi bumili ng fertilizer, meron dinaan sa mga NGO ng mga congressman. Meron bumili nga ng fertilizer, overpriced naman. Panahon ni Tita Cory, Yes. panahon ng PCGG. The intention of the PCGG was a very noble intention. There was this incident of missing portfolio that contained very important documents. There was also a lack of transparency in the sense that the people did not always know what the PCGG was doing. At ano na rin po ang nangyari dun sa mga reclaimed land sa Manila Bay? Malaking skandalo talaga ito because money went to line the pockets of some politicians. The court came in to say hindi pwedeng ipagpatuloy. Natuloy sana itong proyektong ito. Wala sana tayong problema dito sa mga PCOS machine sa transmission. Kayang i-transmit lahat ng PCOS. So, Rick, itong NBN is actually isang proyekto na magkakaroon ng internet sa buong Pilipinas. Ginawa ng MRD3, NAIA3 at IPP sa tindi ng pangangailangan. Instead of fighting Cory's attempt gamit ang assistance sa development, hindi na kailangan magmadali during FVR administration. At kinakailangan solusyonan ni Pangulong Arroyo. Nauwi sa rejection ng kanilang liderato. During the time of President Cory, out of the 7 listed attempts, ang ginawa lang po ng RAM 3. All the rest, operations by the Marcos loyalists. Sa Ramos administration, ano po ba mga forms of rejection? Yung rallies na ginawa ng mga tao, malalaking grupo din yun.
kamukha nung ginawang Expo Centennial sa San Fernando. Si Gloria Macapagal Arroyo, dumaan po sila sa rebellion. In-endorse ko yung impeachment. Sinunod nun namin yung rule of law. In-amend nila yung complaint. Sabi ko, you are not improving the complaint. You are just trying to improve the numbers of possible signatories. Ang nangyayari sa bayan natin, walang tunay na reconciliation. Palagi nila nag-aaway. Kabilang ang falling out nila sa kanilang mga kaalyado. Ano po ang naging epekto nito? Talagang nakasama. Napipicture lang nila na talagang magulo. If there's any controversy, people should go to the whole point of finding out exactly what it is. Pag puro salita lang at hindi natin dadalhin sa dulo, sayang naman yung mga proyektong ganyan. So talagang merong katiwalian. Let's use the system that we have and not lose faith in the system. The citizens have to rise up to their responsibilities as a citizen. Ibibreak dapat yung vicious cycle. Para talagang teleserye, may national euphoria tayong nararamdaman pero laging nauuwi sa rejection ng mga nagiging pinuno natin. Nakabantay na sa bawat kilos ng ating mga pinuno, kung kaya't sa halip na napapatupad ang tinatawag na milestone projects ay nadidiskaril ito. Tama naman na magbantay tayo at maging vigilant. Sana maging positibo ang ating pagbabantay.